Hello mga idol, ayan. For today's video mga idol, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng napakasarap na cheesecake na ginagamit natin sa ating milk tea. Simpleng ingredients lang po siya mga idol, pero napakasarap. Ito po ang ginagamit natin sa milk tea natin. No? Siyempre, una-unang ingredients natin ay ito. Ayan. Yan. So, gagawa lang muna tayo ng 2 piraso. 2 pirasong Alaska Crema, all-purpose. At syempre, natin ang gunting. Diba? Gunting. At yung ating mixer. Dahil brownout ngayon, wala tayong mixer na di kuryente. Ito yung gagamitin natin ngayon. At syempre, ito kailangan din natin yung kutsarang plastic. At syempre, maliban po dyan, mayroon din tayong ganito. Ayan. Isa po sa mga ingredients na nagpapalinamnam ng gagawin nating cheesecake ngayong araw na ito. At syempre, maliban dyan, syempre gagamit din tayo ng asukal na pula. Okay. So, dyan lang kayo mga idol. Panoorin nyo lang po kung ano ang gagawin natin dito. So, syempre, unang-una, bubuksan natin yung gatas. Diba? So, ganyan lang po. 2 piraso lang po yan. Napakarami na po nito kapag nagawa na po siya. Yan. Gupitin muna natin dito sa taas. And then, dito. Yan o. Yan. Para babagsak na lang siya diretso. Kailan pala mga idol yung ganito po dapat ay pinapatigas pa yan sa freezer. Nilalagay mo na sa freezer at least 1 hanggang 2 oras para tumigas po siya. O tingnan nyo. Yan. Patigas-tigas po siya. Kasi pagka malabnaw po siya, kapag matubig po siya, mahirap po siya patigasin. No? Lalo pa wala tayong mixer ngayon dahil brownout. So, kailangan natin magmano-mano. So, dapat papatigasin niyo muna sa freezer. Even though na may mixer kayo mga idol, kailangan niyo pa rin ilagay ito sa freezer ninyo at least 2 oras para po madali pong magtigas yung ating cheesecake na ginagamit po sa ating milk tea. So, ayan mga idol, dito na nalagyan na natin sa ating mixer bowl. Siyempre, lalagyan na po natin yan ng asukal. Ang asukal mga idol ay depende na yan sa inyo kung gusto nyo ng matamis or gusto nyo ng katamtaman lang yung tamis. Sa akin kasi 2 ganito ang ilalagay ko. Kasi yung milk tea kasi, karamihan sa mga bata, gusto nila ay matamis. So 2 kutsarang malaki ng asukal at syempre, lalagyan din natin yan ng ibap milk, at lalagyan natin ng 3 ganito. 3 sugar. One. Yan mga idol, napakasimpleng ingredients lang po ito sa mga gumagawa ng milk tea. Napakasimpleng ingredients po niyan, pero napakasarap po niyan. Yan, so 3 sugar. At syempre, dahil nga sabi ko kanina, brown out, wala tayong magamit na mixer, ito gagamitin natin. Yan. Ito siya, tingnan nyo, matigas po siya, di ba mga idol? So, dahil matigas po siya, kailangan natin ito pihit-pihitin ng ganon. Pihitin natin ganyan. Hanggang ma-meet natin yung gusto nating texture ng ating cheesecake. Teka, ilalapit ko yung ating para makita. Yan. Ganyan po siya. Ganon-ganon lang po natin. Kung wala kayong mga mixer, bumili lang kayo ng ganito. Yan lang gamitin ninyo para po pagka brown out, meron kayong magamit na pang alternative. Yan. Kung napapansin po ninyo, matigas po siya. Yan po kasi ay kailan pong matigas siya para dumikit po siya sa ating mga baso ng milk tea. So napakasimple lang po niyan. Tatandaan nyo lang, 2 Alaska Crema, 3 sugar ng condensed milk ay ng ibap, at syempre 2 malalaking kutsara ng asukal. At kung gusto niyo pa pong magkaroon ng flavor yung inyong mga cheesecake mga idol, gusto niyo magkaroon ng flavor, lagyan niyo po siya ng kondensadang gatas na Alaska. O di kaya lagyan niyo ng mango flavor. Depende sa inyo kung anong flavor ang gusto niyo ilagay, no? Gusto niyo lagyan ng buko flavor, pwede po yan. Mango flavor, OB flavor, pwede po yan. Depende po yan sa
inyong panlasa. Pero sa akin kasi mga idol, kapag wala akong mailagay na condense ngayon, ay na kondensada, kapag gumagawa na po kami ng milk tea, doon na lang namin pinapatong sa taas ng baso. Yan. Sasali ka ba yun sa photography? Baling sasalihan po namin yun sa... Ayan. So, tingnan nyo naman mga idol, yung kanyang texture. Oh. Kasi medyo madilim ngayon, dahil brown out, pero tingnan nyo, oh. Yan, napakaganda na po ng kanyang texture. Diba? Ayan. Papakita ko sa inyo mamaya mga idol ang finished product natin. So ayan na nga mga idol, mga kanguso, ganito na po yung texture ng ating cheesecake no, na ginagamit sa ating milk tea. Kapag ka po ganito na po yung texture ng inyong mga cheesecake na ginawa, pwede nyo na pong kunin at ilipat sa inyong mga container. And then ilagay po ninyo sa inyong mga chiller para po tumigas. Para pag nilagay nyo sa baso ninyo, didikit siya sa baso. Medyo pinapawisan tayo dahil nga brown out, wala tayong mixer, nagmano-mano lang tayo nito. So katulad na sinabi ko kanina, pwede nyo pong lagyan ng OB flavor, i-tap nyo sa inyong mga baso, mango or boko flavor. Ganun po mga idol, mga kanguso. So siyempre, lilipat na natin ito dito para i-store na natin sa ating freezer or chiller. So, ganun lang mga idol, kung natandaan niyo yung procedure natin kanina, kung nasundan po niyo yung procedure natin kanina. Very easy, simpleng ingredients, pero napakasarap. Yan lang po na for the meantime. Bye-bye and thank you for watching. Please do subscribe, Kanguso Vlog. Thank you, bye-bye.